Hey guys, kumusta? So, greetings from Flagstaff, Arizona. So, nagbiyahe kami kahapon. Gabi na kami dumating dito and nag-i-snow dito, no? Nagulat nga kami, akala namin spring na, winter pa rin pala dito. Anyway, so mainit pa rin ang balita sa politics sa Pilipinas, no? And yung politics natin sa Pilipinas napaka-polarized. Ano ibig sabihin? Opposite polarize eh. Kung hindi ka kampi dito, kampi ka dito, yun ang ina-assume nila eh, no? Nakakatawa nga yung mga nating kababayan, pero I applaud yung mga kababayan natin na nandito ako sa laundromat naglo-laundry ako, no? Kasi yung hotel namin walang laundry service and kailangan ko maglaba kasi malamig dito. Kailangan ko gamitin yung mga namin, mga makakapal namin damit na nagamit na namin sa Vegas. Ang problema, amoy usok. Mga damit, pag nagpunta kang Vegas, damit mo amoy usok tsaka amoy jutes. Anyway, so yun nga, no? Politics, mainit pa rin. Sabi ng misis ko, bakit ka gumagawa ng video about politics? Nako, mawawalan ka ng subscribers yan, no? Sabi ko kung familiar kayo sa channel ko, hindi naman tayo yung sumasakay lang sa issue para kung ano yung mabango doon tayo kakampi. Hindi, sabi ko nga Amerikano na ako I call it as I see it. Bahala ka kung hindi mo magustuhan, ganun ang buhay hindi pwedeng lahat na makikita mo sa internet tsaka maririnig mo yung gusto mo, no? And I will not apologize for that. Yan na ang sign of adulthood, yung pagiging grown up. Dapat ma-realize mo na hindi lahat ng gusto mo maririnig mo at makikita mo. Okay? So, question, anong gagawin mo pagka hindi mo gusto yung naririnig? Yeah, you can scroll along, pero no need to say bad words, no, violent words, no? Tsaka ikaw lang papahirapan mo lang yung sarili mo, no? Tataas lang ang blood pressure mo. Sabi ko nga meron akong kaklase ko ng high school, no? Si Aubrey. In-unfriend ko yun kasi napaka-toxic sa Facebook. Grabe yung pagtatanggol nun kay Duterte. Kahit usapin ng China, no, halatang halata naman na pro-China si Duterte, di ba? Pero of course, hindi natin tinatanggal or hindi natin kinakancel yung mga nagawang maganda ni Duterte. Hindi ko sinasabing wala siyang nagawa. Meron siyang ginawa. Pero dapat titignan mo din yung other side. Okay? No, sige, baka doon sa mga I cannot please everybody, guys. Pag nagsalita ako ng pro Duterte, magagalit sa akin yung mga pro BBM and vice versa. Maniwala kayo sa akin, hindi nangyari. Pero syempre, you have to respect the fact na paano, tanongin niyo yung sarili niyo, paano kung mali ako, diba? Or mali kayo. Dapat tumingin din kayo dun sa mga tao na nagbibigay sa inyo ng nasa gitna, no? Nasa gitna na position, yung between Duterte and BBM. So, ayun. Ano pa ba? Ito binabasa ko. Hindi ako titingin sa mga posts, no? So sabi ko nga, ma-high blood lang kayo pagka sineryoso nyo. Ang the worst people, guys, yung mga supporters. Yung mga supporters ang the worst. Akala nyo makikipagpatayan kayo para kay Duterte, makikipagpatayan kayo para kay BBM. The truth is they don't even know that you exist. Wala silang pakialam sa inyo. Tapos kung makipag-away kayo sa internet, no? Ganun na lang. Tataas lang ang high blood nyo yan Yan nga yung kaklase ko, si Aubrey, high school. Kaklase ko ng high school sa FEU. In-unfriend ko na yun kasi napaka-toxic. Tapos may nag-post yung isa naming kabatch na hospital daw yung Aubrey, pumutok yung ugat sa utak. Yan yung sinasabi nyo, pag palagi kayong galit, nagagalit kayo para dun sa politiko na idol nyo, pero pag may nangyari sa inyo, hindi naman nila alam, hindi naman nila kayo matutulungan. So ewan ko ba, observe nyo sa Pilipinas,
Ang dami mga keyboard warriors ang tatapang para lang sa idol nila na politiko. And yun nga no, napaka nag-i-spin na yung yung washing machine kaya maingay. And then isang yung sa post naman ng GMA News about Elon Musk. Meron doon Pinoy, galit na galit kay Elon Musk, salatang liberal eh. Sabi ko, ano ba problema? Yung mga ayaw kay Elon Musk, sabi ko, galit sa freedom. Sabi ko, kailan daw nag-offer ng freedom si Elon Musk? Sabi ko, di ba siyang nagbalik ng freedom of speech sa social media? Di ba dati may censorship sa FB at saka sa YouTube and other platforms? Sa X, pwede kang mag-post kahit ano. Hindi siya nakasagot. Ang sabi niya, ang sinagot naman niya, talagang liberal eh. Galit talaga sa freedom. Bakit sa Ukraine? Tatanggalan niya ng Starlink, ganyan. Sabi ko, anong kinalaman namin sa Ukraine? Hindi naman Amerika yan. Hindi naman yan part ng US. Kita nyo? And they are the same people. Yung mga liberal, sila rin yung mga pro-Ukraine. Tapos ang sagot niya, sabi ko sa kanya, alam mo ba yan, isa sa mga, if not pinaka-corrupt na bansa ang Ukraine, di ba? Tapos ang sabi niya sa akin, ang nagsimula daw ng gera diyan yung Russia ko daw. Sabi ko, Russia ko, Amerikano ako eh. Bakit mo sinasabing akin yung Russia? So kita niyo yung polarized na view na pag hindi ka pro-Ukraine, pro-Russia ka. Paano mo nasabing pro-Russia ako? 'Di ba? American ako eh. I'm an American. Ano pakialam ko sa Russia? So hindi pa pwedeng i-call out na corrupt ang Ukraine na hindi ko naman kakampi yung Russia. Ayun ang mahirap eh sa mga Pinoy. So similar with sa Pilipinas, may mga ganung Pinoy din pagka pinoint out ko yung against Duterte, sabi pro BBM ka. Pero pa nag-comment kanina umaga, daw ako, dilawan. Nasa Amerika ako yan, pakialam ko dyan. Ako naging dilawan? Actually, hindi na yata nag-i-exist sa mga dilawan eh. Wala na dismantle na. Huwag nyo nang problemahin yung mga dilawan. Ang nag-aaway ngayon, berde at pula na. Para magpasok ka ng dilaw, parang yun, napaka weird. Out of the blue, bilang nabuhay ang dilaw. Wala nang dilawan guys. Sinasabi lang yan ng iba para lang, kasi hindi nila maisip siguro hindi naman to pro BBM. Nagsasalta rin ako ng masama against BBM. So sinabi dilawan daw ako. Hindi ko maintindihan. So, doon mo nga makikita yung yung maturity ng isang tao. Pero yun nga, I upload those people na we can have a disagreement. Ibig sabihin, pwedeng hindi tayo mag-agree pero hindi natin kailangan mag-away. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. I'm sorry din kung I'm not sorry kung ayaw mo sa channel ko, sa mga sinasabi ko. Ganyan ako eh, prangka ako eh. Sabi ko nga, Amerikano na ako eh. I call it as I see it. Hindi ka pwede nang pa demure. 'Di ba? Alam niyo yung isa sa common mistake natin mga Pinoy, yung oo at hindi malinaw sa atin. Oo, sige, okay na, okay. Sabi okay, kahit hindi okay. No? Pag Amerikano, yes is no. Yes is yes, no is no. Ganun lang 'yon. Kaya nga sabi ko, I'm not sorry sa mga sinabi ko. I call it as I see it. Pag sinabi ko mali. Pag sinabi ko tama. Ganun lang 'yun. Hindi pwede, okay na 'yan kasi ganito naman ginawa niya. Hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng, and nagturo din ako ng ethics eh, hindi mo pwedeng baluktutin yung morality na pwede na yun, okay na kasi may nagawa naman siya na maganda. Hindi pwede. Yes is yes, no is no, wrong is wrong, right is right. Dapat wag mo i-mention yung mga nagawa niya, no? Ang usapan dito, okay, so balik tayo dun sa pinost ko, reaction ko regarding sa pagkaka-aresto kay Duterte. May nag-comment, sabi, kasi ang dami naman ginawa ni Tatay Digong, pati nga ikaw na kainabang. Sabi ko, hindi naman ito pinag-uusapan ko ano yung accomplishment eh. Ang pinag-uusapan dito, may kaso, and kailangan niyang harapin yung kaso niya. Nagkaso anong gagawin? Alam mo, dismiss mo yung kaso na
wala lang, no? Tapos may nag-comment pa, ay clearly you don't know anything about Philippine law. Bakit ba? Yung hindi ko raw alam yung procedure, paano yung pag-arrest o ano ng silbi ng warrant. Sabi ko, oops, nagkamali ka dyan. Walang pakialam ang ICC sa Philippine law. Ha? Hindi pwede. Susunod ba sa constitution natin yung ICC? International yun eh. International yun. Law of the world yun. No? At saka mabigat yung paratang na yung against humanity. Ngayon, crimes against humanity, mabigat yun. Mabigat yun, guys. Ka-level ni Hitler yun, ni sino nga yun, sa Iraq. Mga ganun ang level noon. Ha? So don't expect na yung Supreme Court natin may power over that. Ang Supreme Court natin hanggang Pilipinas lang. Tas merong binabasa ko rin yung mga legal arguments, no? Ang daming legal experts Pero syempre, hindi rin tayo legal experts, pero merong issue kasi, sabi, bakit daw bigla na lang inaresto? Dapat daw nagkaroon muna ng proceeding sa Pilipinas, nagkaroon ng court hearings bago daw arestohin. Sa tingin nyo bakit? Kasi may sumagot, kasi nga walang mangangahas mag-file or magkaroon ng proceeding pag sa loob ng Pilipinas because of security threat. Kaya nag-intervene daw ang ICC. Kasi nga security threat nga yan eh. Kasi nga kita nyo, daming followers ni Duterte, di ba? So security threat yun eh. Ayaw nila dumanak ang dugo. Kaya nakailam yung outside force like ICC. Okay? Tapos ano pa yung question? Pero ito, may good news ako para sa mga DDS, no? Pinapanood ko yung mga clips, sinusundan ko yung mga yung mga kaganapan. And sorry to say naman doon sa mga pro BBM, pero parang naawa naman ako kay Duterte doon sa isang clip na na napapalibutan sila ng mga pulis, daming pulis. Tapos andun yung anak niya, si Kitty, tsaka yung asawa niya. Sabi ni Duterte, wag mong galawin yung wag mong pakialaman yung asawa, wag mong personalin, ganyan. Parang tanda na ni Duterte. Tsaka basta, naawa naman ako, no? Pag natapos ko na talaga yung term mo sa power, no? Pwede kang balikan talaga. Pwede kang balikan. Kaya kita nyo si GMA, pagkatapos ng term niya, ang ginawa niya, nagkongresista siya, mautak. Nagkongresista para palaging nasa power. Pero yan dapat ang isa sa mga nasa sample lang, dapat yan si GMA eh. Dapat yan si ERA. Pero ano nangyari? Diba? Anyway, si Duterte ngayon. Ang problema kasi, pinagkaiba nga kasi nila, si Duterte kasi masyadong arrogant to the point na pinagsigawan niya sa buong mundo na nakapatay siya, nagpapatay siya. Hindi niya pwedeng biro yun, hindi pwedeng joke yun. Hindi yan yung katulad dati na sabi niya magje-jet ski siya sa dun sa pinag-aagawang rapes. Tapos sasabihin niya later, joke lang. Yung nagpapatay. Yung problema kasi nga may mga namatay talaga. May mga namatay, documented dyan. Tapos malupit yung investigasyon sa Senado, yung si Garma. Inutusan talaga sila na i-assassinate yung mayor dyan sa Batangas. No? May usap-usapan pa nga na bata niya rin si Garma. I don't know, chismis yan, pero tignan yung mga angles, no? Okay, so isa sinagot ko dapat dun sa mga pro DDS, dapat you have to acknowledge also na hindi santo si Duterte, no? Na meron siyang ginawang mali. Dapat i-acknowledge niyo yun, no? Ang problema, ang mali pa ginawa ni Duterte, inamin niya yan sa buong mundo. Sinabi niya yan on record sa Senado, no? Tapos nag-corroborate nga yung Garma at yung mga iba. Pag may ginawa kang kasalanan or mali, madali kang hanapan ng ng ebidensya. Lalo-lalo yung mga involved na inutusan mo, kakanta, iyari ka. Okay? Having said that, good news para sa mga pro DDS naman, mga pro Duterte. Umuulan na naman. Ulan na naman. Good. Talaga sa laundry mat ako nag-vlog, no?
good news naman para sa mga sa mga pro DDS. May nakita naman ako article sa ABS-CBN naman. Sabi hindi kaya ginawa ni Duterte is yung tinatawag na poison tree. Kasi ganito yan, pumunta ng Hong Kong si Duterte. Hindi natin alam kung bakit siya nagpunta roon. Pero ang conspiracy theory is humihingi siya ng suportas kay Xi Jinping sa China para makakuha siya ng asylum doon. Okay? Ang usapan, tinanggihan daw kaya umuwi si Duterte. Okay, so sabihin nyo ng chismis yun. Sige, chismis. Pero ang tanong, bakit lumanding si Duterte sa Manila, hindi sa Davao? Ha? Hindi nyo ba tinatanong yung sarili nyo, bakit siya sa Manila lumanding? Pwede naman siya sa Davao, may airport naman dun, di ba? Yung mga taga China nga dun nag-aalisan at saka dun lumalapag eh. So hindi kaya sinadya daw ni Duterte na sa Manila siya lumanding, kasi alam niya naghihintay na yung mga aaresto sa kanya dun eh. So pinagbigyan niya, ay sige, arestuhin niyo ako. May isang clip dun na may isang clip na video pinagbabawaran ni General Torre ba o Torres na nang bisita si Duterte. Naku, yun, malupit yun. Tapos sabi ni Duterte, kailangan ko ng lawyer ko eh. Yung anak ko ang lawyer ko. So hindi mo siya papayagan pumunta rito, sabi ni General Torre. Ay hindi. Ako nang bahala. Hindi, parang ganon. Ayaw niya. Okay, on record, sabi ni Duterte. Okay, on record. Hindi pinayagan. So hindi kaya yung poison tree. Kaya sinadya ni Duterte, baka lang usapan lang to. Baka kaya niya sinadya yun para yun nga ma-poison yung yung kaso sa kanya, na sasabihin, oy, hindi niyo ako binigyan ng right. Hindi niyo ako binigyan right to counsel. 'Di ba? Tapos mali yung procedure niyo. Hindi kaya yun ang strategy niya, kasi si Duterte hindi niyo pwede ikaila na magaling siya sa strategy. Hindi kaya yun ang strategy niya na pinayagan niya mangyari lahat to para pag nag-start na yung actual na hearing, sabihin niya, oy, null and void to kasi unlawful yung pagkaka-aresto niyo sa akin. Yan, hindi niyo ako pinayagan sa council, mga ganyan, and so forth, mga legal terms pa na hindi na natin pag-uusapan, diba? So tapos meron pang mga comments na unlawful yung arrest kasi matagal na tayong tumiwalag sa ICC. Sabi naman ng iba, mga pro BBM, pero under pa din tayo ng Interpol. Under tayo ng Interpol, di ba? So, tas nag-release si BBM. Wala siyang magawa kasi kailangan daw natin makipag-cooperate sa Interpol. True enough, yeah. True enough. Kailangan naman talaga natin makipag-cooperate. Pero kung gugustuhin niya rin na protektahan si Duterte, magagawa niya, 'di ba? Sa tingin niyo, kahit pro BBM kayo, sa tingin niyo, 'di ba kaya din ni BBM gawin 'yan, na bigyan niya ng protection si Duterte? Tapos uulitin ko guys, yung mga DDS na umiiyak na, oy, naapektuhan yung sovereignty natin, nagpa-under tayo sa ICC. Ba't niyo ginawa yan nung panahon ng WHO, nung scamdemic? Nagpa-under tayo sa rules and directives ng WHO, no? Tapos yung pandemic treaty, ano nangyari yan? Gusto niyo pang pumirma doon, under tayo ng WHO, di ba? Parang yun ang sabi kong karma eh. Nung dati, nung sa bakunahan, hindi kayo pumalag. Tapos ngayon, dahil yung idol nyo nasagasaan, sasabihin nyo, hindi nila respeto yung batas natin. Talaga? Bakit ganun? Parang very subjective kung ina-apply nyo yung sovereignty natin. Dapat hindi rin tayo nagpa-under sa WHO nun eh. Abangan nyo mga susunod na kabanata. Si Fauci, malilitis na din yan. So, inamin na ni Fauci guys yung 6 feet social distancing. Gawa-gawa lang nila yon, wala sa libro yon. Pero ginawa nyo, di ba? Sumunod kayo. Ano pa? Yung mask. Kahit pupunta sa restaurant, mask. Ba't sinunod nyo rin yun? Kasi sabi ng WHO eh. Ba't di kayo sumigaw ng oy, sovereignty namin. Di ba? So, yan lang, nakakaano lang.
nakakatawa lang natin yung mga kababayan. Pero sabi ko, ulitin ko, bago tapusin yung video na to, I applaud those people na mature enough to realize na pwede tayong mag-disagree sa mga bagay-bagay, lalo na sa politics, pero hindi natin kailangan mag-away, hindi natin kailangan maging violente. And isa pa pala, guys, mag-ingat kayo yung mga pro DDS, guys. Hindi kaya pinlano din ni BBM daw to, may angle na kaya nakipag-cooperate siya sa Interpol, sa ICC, no? Kasi syempre to eliminate the competition sa susunod na eleksyon, and kung sakali maging violente ang mga DDS, no, bibigyan niyo si BBM ng rason para mag-declare ng martial law. Kaya wag niyo siyang bigyan ng rason. Ha? Siya pa rin yung nakaupo. Siya yung nakaupo. Kaya niya yun. Sabi niya, oy, may lawlessness na. Kailangan natin mag-declare ng martial law. Pag may martial law, guys, walang eleksyon. Kaya ingat-ingat. And so far, ulitin yung sinabi ko, parang wala nang may interest mag-people power. Parang pagod na yung mga tao. Dahil nadala na sa mga previous na people power, wala rin nangyari. Lalo pa naging bulok ang Pilipinas, no? Si Harry Roque nagtatawag na mag-rally na daw sa EDSA. Pero si Harry Roque nagtatago din. So yung pinagkaiba nila si Harry Roque mautak, nagtago. Si Duterte, ang tapang niya, lumabas siya. Kaya hindi mo rin alam kung sinadya niya yan Sinadya niya na lumantad, na mapahuli. Para syempre, sabi nila, pwede raw tumaas yung rating ni Sara Duterte dahil compassion, naawa. Nakakawa naman talaga si Digong, considering matanda na siya, no? Baka daw yung compassion ng Pinoy ma-direct. Ang daming galit ngayon kay BBM diba? And ulitin ko, guys, huwag kayo sa akin magalit. Ito, lang ako, observer from the outside, diba? Kaya sabi ko, pag nag-i-internet kayo, huwag kayo mag-expect na lahat na makikita at maririnig nyo yung gusto nyo, no? We can be friends kahit magkaiba yung pananaw natin. Maniwala kayo sa akin, hindi ko pine-personal yan, and I respect your political opinion. I also respect na pwede ka magkamali. And syempre, bigyan mo rin ako ng chance na pwede rin ako magkamali, pero hindi ako pro BBM, eto nakikita ko. Hindi rin ako pro DDS, eto nakikita ko. And wag niyo akong tawagin na dilawan kasi wala nang dilawan ngayon. Wala na. Hindi na nag-i-exist. Hindi na nag-i-exist yan. No? Anyway, ano pa ba? Sa tingin nyo, sinadya ba ni Duterte? Sa tingin nyo, mas naging popular ba si Sara Duterte? Sa mga pro BBM naman, sa tingin nyo, na-eliminate na ba yung competition? Delikado ang Duterte dynasty. Kasi nasa ICC si Duterte, si Sara naman for impeachment. Ang problema, yung mga senador natin parang ayaw nila magtuloy yung impeachment. Oh, by the way, bago matapos pala to, si Senator Bato de la Rosa, sabi niya handa daw siya na magpa-aresto din. Kasamahan niya si Digong, PRRD. Ano masasabi ko doon? Sayang siguro si Senator Bato. Pwede pa yun magsilbi. Unless siguro na meron silang matibay din na ebidensya. Kasi hanggang sa huli si Senator Bato tinatanggi niya na may ginawa siya So kita nyo, pinagkaiba talaga nila. So yun, mahaba na to, guys. Uulitin ko, I'm not sorry sa mga sinabi ko. Nasa akin lang, no? Dapat maging adult ka na at matanggap mo na ito na ang mundo. Ito ang mundo natin na ginagalawan. Hindi ka na i-baby, hindi mag-a-adjust. Kasi sabi nila, the world will not tiptoe around you. Hindi mag-a-adjust yung mundo para sa'yo, no? Take it or leave it. Kung ayaw mo nakikita mo, then so be it. Scroll along. So salamat sa panonood and salamat sa pagtangkilik sa akin. Ulitin ko, huwag kayong magalit sa akin.
magalit kayo kay BBM, siya may basbas niya lahat to. Hindi ako ang nag-utos na arestuhin si si Digong, no? Binibigay ko lang sa inyo, pinapakita ko lang yung other point of view. Anyway, mahaba na to guys. Salamat sa pakikinig. See you next time. Bye.